Good morning. Good morning po. Merry Christmas sa ating lahat. Yan. Pasensya na kayo. Napanganga kasi ako at nagmamangha ako sa nag-announce. Hindi ko alam ako na pala sunod. Na ba tayo? FCF's OFW Ministry invite. True or false muna? Tanong muna. True or false? Yan. Ang Christmas ay good news. True or false? Yan. Last week, ang ating pong guest preacher nag-share sa atin ng good news at mayroong nag-respond sa good news na yan. At alam niyo po ba na meron daw palang 4 na paraan ng pag-respond. Hindi nagre-respond ito. Sa good news na matatagpuan natin sa, saan pa? Di kay Mr. Google. Yan. Okay na bang? So, ang isa daw po ay isang active, constructive response. Ito yung parang pag nagbalita ka sa kaibigan mo, "Hoy, na-promote ako." Sabi niya, "Wow, ang galing. Buti naman. Anong may tutulong ko sa iyo dyan? Happy ako para sa iyo." Yan ang active, constructive response. Meron daw passive, constructive response. "Brad, na-promote ako." Ganon? Okay yan. Meron din naman daw active, destructive response. "Na-promote ako." Ay nako, sa konting barya, dagdag trabaho lang yan. Iintrigahin ka pa ng mga kasama mo. Mag-ingat ka sa boss mo, hahanapan ka ng butas niyan. Yan ang active, destructive response. Meron din namang passive, destructive response. "Brad, na-promote ako." Di nga. Change topic. Pero bakit ba importante mga kapatid na tama daw yung response natin sa good news? Kasi daw po, ang good news ay parang magiging double dose of positive. Dapat positive. Sa COVID lang naman tayo dapat negative eh. Sa buhay daw, dapat tayo positive. Okay, nauso lang yung COVID, kaya lahat tayo gusto negative. Ang una daw pong positive dyan, kita mo, booster agad. You get a boost from the initial happy event, and then you multiply it by sharing it with others. Parang yung any joy shared by 2 people is doubled, any sorrow shared by 2 people is half. So kita nyo, nakikita pala sa secular world, yung ganyang kasabihan. Kaya ngayong umagang to, ang pag-aaralan natin, responding to good news. Paano ba ang wastong pagtugon o reaksyon sa mabuting balita? At alin kaya sa 4 na to ang dapat nating parating respond sa mabuting balita? At ang nais nating iuwi, ang ating take-home idea, ay when it comes to good news, lalo na kung good news from God, dapat we should always believe enough to be willing. God's good news, anong response? Always believe enough to be made willing. Kung may mabuting balita, lalo na kung galing sa Diyos, dapat parating paniwalaan ng may kalakip na kahandaan. Tayo po ay tumayo at atin babasahin itong verse, 2 verse, 3. Sabay-sabay nating basahin. Sige po, ready, go! Zechariah. The angel said to him, "I am Gabriel. And now, which will come true at their appointed time." Heavenly Father, this is your word, and your promise is that your word, which proceeds from your mouth, will not return to you empty. Inaangkin namin ang pangako na yan, Panginoon. Gamitin mo ang iyong salita, magmula sa iyong mga labi ngayong umagang ito, Panginoon, at inaangkin ko na hindi ito mawawala ng kabuluhan,
mangyayari ang nais mong mangyari sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, we welcome you. Anoint each one of us. Anoint your words, O God, so that we will come out of this place transformed. In Jesus' name, amen. Maupo na po tayo. Tayo po ay magre-review ng speech 1 o communication 101. Yan. Sa simpleng communication process, meron pong sender. Meron siyang encoded message at yun ay pinadadala niya doon sa gusto niyang o sa kausap niya, yun yung receiver. Ngayon, para malaman kung nagkakaunawaan, dapat merong feedback or response. Ngayon, porkit pinapakita ko sa inyo yan, hindi po ibig sabihin na expert na ako dyan. 36 years na po akong married. Inaaral ko pa rin yan. Hindi naman yun. Pinapaalalahanan pa rin tayo na kung communication kailangan sa marriage, kahit ilang taon na kayo, mga kapatid. Ngayon, umpisahan natin sa receiver. Sino ba nakakakilala kay Zecharias? Sa inyo dito, sino, narinig nyo na ba ito, si Zechariah? Taas ang kamay. Nakakakilala, 1, 2, 3, 4, okay? Si Zechariah, sabi po sa Lucas, in the time of King Herod of Judea, was a priest. Si Zechariah ay priest. Ano ba ang priest? Ano bang ginagawa ng priest? Full-time temple worker. Siya po yung nag-aayos ng worship service, siya yung nag-aayos ng mga silya, lahat. Siya yung nagbabasa ng Bible, nagtuturo ng Kids Sunday School, ng VSH, ng Adult Sunday School. Siya po lahat ang gumagawa niyan. Marami po silang mga priests nung panahon na yon. At dahil siya ay priest, siya po ay mapalad dahil ang napangasawa niya ay angkan din ni Aaron. Priest ka na, galing ka sa angkan ni Aaron, ang asawa mo rin ay galing din sa linya ni Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Mantakin niyo yan, mga kapatid. Mag-asawa ito, hindi lang ito preaching, but walking the talk. Sila po ay walang bahid ng unrighteousness. Lahat, imagine mo, lahat daw ng command sinusunod niya, wala kang maisusumbat sa mag-asawang ito. But, parating may but, ano mga kapatid? But, they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old. Wala pa naman tayo sa very old. Pero sila pong mag-asawa ay, mantakin nyo, barren na, very old pa. Saan ka naman nakahanap ng ganyang kombinasyon, ano po? So, ang obedience nitong mag-asawang to, hindi lang outward, inward obedience of the heart. That's why they were righteous. Sa mata ng Diyos, righteous sila. Nakikita sila ng Diyos, righteous, blameless. Once when Zechariah's division was on duty, he was serving as priest before God. Ngayon, ano ba yung duty na yan? Libo-libo po kasi ang mga pari nung panahon na yon. So hinati ni David yan, 24 divisions. Tapos may take turn sila ng duty sa church, sa temple. At pinipili lang kung sino ang magjo-duty. Nagkataon, palabunutan, nagloto, nakuha si Zecharias. Anong gagawin niya? Siya ay pupunta sa loob ng templo at magsusunog ng insenso. Hindi po yun araw-araw ginagawa ng bawat isang priest. Pinipili lang. So minsan nga, once a lifetime experience lang daw po ito. Kaya kung sa pagkapari ni Zechariah, ito ay napaka-importanting araw para sa kanya. When the time of the burning of incense came, all the assembled worshipers were praying outside. Meron agad tayong lesson na makikita sa receiver pa lang, may lesson na tayo. Ano yung mga lesson na makikita natin? Hindi porkit ang angkan mo ay banal o pari, hindi porkit ikaw ay righteous sa mata ng Diyos,
Hindi porkit lahat ng utos ng Diyos ay nasusunod mo at ikaw ay walang maisusumbat, blameless sa mata rin ng tao. At ikaw ay nagsisilbi ng matapat buong buhay mo. Very old na to mga kapatid. 80 na siguro to. Buong buhay mo. Hindi porkit yan lahat, hindi ibig sabihin yan, ibibigay sa iyo lahat ng gusto mo. Does not guarantee that all your prayers will be answered at the time that you want and how you want it. But, very old and yet, nag-resign ba as priest? Nag-resign ba? Hindi. Nandun pa rin. Hindi nagtampo sa Diyos. Kahit na hindi nabigay, ay sino ba sa atin ang makaka-claim na ako ay righteous sa mata ng tao at mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos siguro kasi nabuhugasan na yung ating mga kasalanan. Pero blameless, na hindi ka na nagkakamali, na lahat ng commands, tanungin ko lang mga asawa nyo And yet, nag-i-expect tayo na lahat ng prayers natin gagawin ng Diyos kung kailan natin gusto at sa paraan na gusto natin. Gentiles nga tayo mga kapatid hindi nga tayo Jews, hindi tayo mga pare. Punta tayo kay sender, Gabriel. Then an angel of the Lord appeared to him standing at the right side. Tingnan mo nga naman itong drawing na to. Tingnan niyo mga kapatid, standing ba yon? Lumilipad pa. Okay? Hindi pa nagka-crash landing on you. Pero sabi sa scripture, dapat ito, nakatayo lang. Okay? When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Sino ba naman hindi matatakot mga kapatid? Nagka-quiet time ka, minsan biglang may nakaupo na lang dyan na taong sumulpot na parang multo. Kausap mo, hindi ka nanaginip, hindi yan vision. Physical yan, nakikipag-usap ka. Audible voice. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God. Tayo po ay tumalon ng ilang verses. Verse 19 na yan. I stand in the presence of God and I have been sent to you to speak to you and give you the good news. Tingnan mo. Ang naghatid pa ng good news, anghel. May pangalan pa yung anghel. Dalawa lang ang anghel sa buong Bible na may pangalan, pinangalanan. Sino yung isa? Ay, ang galing. Bigyan ng jacket yan. Ay. Ang sarap naman ito. Di mo na, nagpe-pray ka, quiet time, tapos biglang may dadating na anghel dyan na nakipag-usap ka. Tapos mayroon siyang angelic na marites. Angelic na tolits pala. Lalaki ba ito? Gabriel. Ano naman ang lesson makukuha natin kay Gabriel? Nasaan na si Gabriel? Keep loving God and serving Him faithfully because you will never know when the answers will come. Si Zechariah at si Elizabeth, alam mo, bagay sila na models natin. Bakit? Sila po ay tapat na naglingkod pa rin kahit na hindi sila binibigyan ng, ano ba yung pinagpe-pray kaya nila? Anak. Kung maaari lang anak na lalaki. Mahalaga po doon sa kultura nila yun Hindi sumama ang loob ng dalawang yun. Hindi nagtampo. Bakit Lord? Faithful naman ako. Ba't naman ganito? Ba't ako hindi Keep loving God, keep serving Him because you'll never know when and where the answer will come. Tingnan nyo si Zechariah po ay nagsisilbi sa Panginoon. Nasa loob siya ng templo, nagsusunog ng insenso nang dumating ang sagot sa kanyang panalangin. Wala siya sa bar, minom sa sama ng loob kasi wala siyang anak. Wala siya sa pilahan ng megaloto. Wala po siya sa doctor's clinic. O wala rin siya sa horoscope o nagkukonsulta ng feng shui. Naku, New Year na naman, dami na naman yung feng shui. Feng shui ba yun? Feng shui? Bahala kayo. Malalaki na kayo. Alam nyo na i-pronounce yan? Continue serving God
sa church. Kahit na hindi lahat ng prayer request nyo, nasusunod. Minsan nga daw, sabi ni Pastor Lem, binablockmail pa natin ng Diyos. Continue serving God. In fact, malay natin, baka ngayong umagang to, itong sermon na ito, ay gamitin ng Panginoon para sa ilan sa inyo na naghahanap ng sagot sa panalangin. God's answers come in unexpected packages. Pwedeng anghel, pwedeng sa nabasa mo sa Bible, pwedeng sa narinig mo sa sermon, pwedeng sa advice ng kaibigan. And God's timing is not the same as our timing. But it is always perfect timing. Bakit? Mas alam niya lahat kaysa sa atin Tayo short-sighted lang, hanggang ganyan lang tayo. Ang Diyos alam lahat So, mas maganda yung timing. Mas alam niya ang tama. Diba? Keep praying because God always hears them all. Okay? Ano ba yung good news? Okay, punta na tayo sa good news. Sabi ni sino nga tong angel? Gabriel. Do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Ilang dekada na kaya nagpe-pray to? 8 na, 80 anyos na. Hindi naman, siguro, basta mga ganyan, 60 years old, whatever, na nagpe-pray. Do not be afraid. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you are to call him John. Bilangin nga natin ang good news dito, mga kapatid. Isa lang ba ang good news dito? Number 1. Do not be afraid. Ilang taon na tayong Kristiyano, takot pa rin tayo hanggang ngayon. Takot pa rin tayo sa kinabukasan. Pero ilang taon na tayong Kristiyano? Ilang taon na bang naging tapat ang Diyos sa atin? Ilang mga sakit na ba ang pinagaling sa atin? Ilang mga kakulangan ng pera na nagkaroon din naman, nakaraos din. Do not be afraid. Number 2, your prayer has been heard. Number 3, your wife will bear you a son. Away na, yan ang talagang hinihintay ni Zechariah, di ba? Kasi nagpunta siya sa loob ng templo, nagbe-burn siya ng incense, siyempre nagpe-pray din siya doon. Pinagpe-pray niya yung kasi trabaho po niya yan, siya pari pinagpe-pray, mediator siya ng buong Israel para sa Diyos. Nagpe-pray din siya siguro. Ewan ko lang, baka nagsawa na siya nag-pray kasi 80 years old na siya. Ano pa sabi? You are to call him John. Bakit good news yan? Sino sa inyo ang nakapangalan ng mga anak nyo na ang pangalan ay hinatid sa inyo ng anghel? Ito, ipangalan mo kay Tarpulasa. Wala, ito good news to. Bakit? Ang Diyos mismo ang nagpili ng pangalan ni John. Ano pa? Bakit good news? Anong ibig sabihin ng John? The Lord is gracious. Abay, barren ka na, very old ka pa, hindi pa gracious talaga ang Diyos? Good news. Ano pa? He will be a joy and delight to you. Many will rejoice. So, good news number 5. He will be a joy and delight to you. Zechariah, Elizabeth, huwag na kayong mag-alala. Huwag na kayong mag-ipon ng pampiyansa. Itong anak nyo, hindi nyo po problemahin to. He will be a joy to you. Ilang mga magulang at mga lolo na, lola pa. Anong pinoproblema? Pampiyansa. Hindi ba napakaganda nitong good news na to? Hindi pa pinapanganak-anak mo, sinabihan ka na ng anghel, he will be a joy and delight. At hindi lang sa'yo, many pa. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine. He will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Magiging dakila ito. Itong anak mo. Wala pa nga sa tiyan pala ito, no?
Wala pa sa tiyan, mga kapatid. Pinag-uusapan pa lang. Ginarantiya na ng Anghel, Gabriel. He will be great in the sight of the Lord. Ito lang ang isang instruction. Isa lang instruction. Huwag niyo siyang paiinumin ng nakalalasing. Okay? Naalala niyo si Samson? Ganyan din ang sabi kay Samson. Hindi dapat malasing si Samson. Pero may isa pang kondisyon. Huwag siyang magpa-barber's cut. Ito, fermented wine lang. And he will be filled with the Holy Spirit. Akalain mo naman yan. Nung panahon na yan, mga kapatid, ang Holy Spirit ay hindi nasa lahat ng mga mananampalataya. Hindi porke Hudyo ka, meron kang Holy Spirit. Hindi po. Piling-pili lang kung sino ang binibigyan ng Holy Spirit. Ito, pinag-uusapan pa lang, sinabihan na yung tatay, yung anak mo. Hindi nyo pa nga ina-assemble yan. Bago ipanganak yan, filled na yan ng Holy Spirit. Wow! Ano pa? He will bring back many. Ayan, ha? And he will go on before the Lord in the power of Elijah. Sino si Elijah? Superstar prophet yan, mga kapatid. Pag ang anak mo naging prophet, Elijah, wow! Ang saya-saya niyan. To turn the hearts of the parents. Yung anak mo gagamitin yan para magkaayos ang mga relasyon. And to make ready people prepared for the Lord. Di ba yan talaga ang misyon? Akalain mo, nasa tiyan pa lang, wala pa sa tiyan, may misyon na. Hindi ito pinanganak lang na aksidente, hindi. Meron siyang misyon. So, anong mga lesson dito? Not one good news, but 12. Binasa natin, binilang natin. The greatness of this still unborn son was overwhelming kasi his influence will not just be for the family, but for the entire nation of Israel. And he will be filled with the Holy Spirit. At meron siyang Elijah complex. Superstar prophet. Kalain mo yan, mga kapatid? Kung kayo ang hatiran ng ganyang balita nang hindi nyo pa binubuong anak, ano kaya ang naging response natin? Okay? Ano kaya naging response ni Zechariah? Bago natin puntahan si Zechariah, punta muna tayo sa sarili natin. Tayo ba may natanggap na good news? Ilang taon na kayo? Huwag na kayo sumagot. Ang mga Kristiyano kaya ay may mga natanggap na good news. Tingnan nga natin. Do not fear. Emmanuel, God with us. When you walk through the waters, I will be with you. When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall flame kindle upon you. Do not worry. Mas mahalaga ka kaysa sa ibon at saka sa lilies of the field. Di nga yan naghahabi. Ang ganda ng damit ni Hari Solomon walang ganyan Ikaw naman, worry ka ng worry. Do not be troubled. In this world you will have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Di ba good news yan? Tayo, takot tayong lumabas ng bahay kasi baka tayo ang ma-overcome. My peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world gives, give I unto you. Because yung peace ng Lord ay surpasses all understanding. Ito pa, ang daming takot mamatay, napaka-religyoso mo, buong buhay mo, religyoso ka na. Pero pag tinanong ka, saan ka pupunta pag namatay ka? Baka sakali, sa langit, wala naman akong nilamangan. Narinig nyo na ba yan? Mga ganyan sagot. Hindi naman ako pusakal na kriminal. Wala man akong pinatay. Hanggang ngayon, hindi pa sigurado. Sabi sa Bible, he who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have life. Wala nang lilinaw pa kaysa doon. Malinaw na nakasulat na hindi natin kailangang
Katakutan ng kamatayan sapagkat ang kamatayan ay pintuan sa buhay na walang hanggan kasama niya. Ito pa, nothing shall separate us from the love of God. Constant, unfailing, unconditional, chesed kind of love. Okay na ba yan? 6 pa lang yan eh. Okay na kayo dyan? Kulang? Kulang? Di wow. Eto pa, baka kulang. Isa-isahin ba natin to mga kapatid? Bukas na tayo matatapos nito. Kasi yung kanina walang verse. Ito may mga verse. Unang-una, ang Diyos daw hindi politiko. Hindi siya tumatakbong presidente. Kaya pag nangako siya, hindi na pako. Siya lang ang nagpapako. Pero yung pangako niya, hindi napapako. Akalain mo. He's always good. Kahit na minsan, may pinagdadaanan ka, ba't ganun, Lord? Para nawala ka na, hindi ka na yata good. He's always with me. Emmanuel nga eh. He is faithful, kind and compassionate. Tayo ay dinisenyo, hindi po kayo aksidente. Kayo po ay dinisenyo, tayo ay dinisenyo ng Panginoon. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang feeling naman natin minsan, putok buho. Ayan lang, bigla lang, anong gagawin? Meron pong nakalaan para sa bawat isa sa atin na gagawin ang Diyos sa pamamagitan nyo. God loves me deeply. Eto pa, hindi kayo iniwan ni Kristo na bahala ka na sa buhay mo. He left with us, kaya ngayon tayo ay, kung nasa inyo si Jesus, nasa inyo yung Holy Spirit, ang Holy Spirit ang power. Hindi kayo iniwanan na powerless. Meron po tayong power to live the godly life that God wants us to live. God's presence brings us joy. Bakit si Pablo nasa kulungan na pero nagsulat ng letter? Puro joy. Kung sa Pilipinas nangyari yan, nasa psychiatry ward na yan ng Makati Med. Nakakulong ka na, ginagapangan ka na ng ipis, daga, sama-sama na yung lahat ng amoy dyan. Tapos ang sinusulat mo, joy, rejoice in the Lord always. Always, nakakulong ka. God will strengthen me. Overflowing hope. Christ in you, the hope of glory. And God promises an abundant life. Not a trouble-free life. Not a problem-free life. Not a financially difficult life, free of financial difficulties. But an abundant life. Magkaiba po yun. At may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At huli, ngayon, kung kulang pa rin yan, 15 na yan sa inyo. But wait, there's more. Meron pang 7,132. Sabi ni Herbert Locklear, binilang niya, mga kapatid. Yung isa nakita ko, 8,000 plus nga eh. So hindi lang one news, hindi lang 12 in 1, 7,000, paki-add na lang. Ang mabuting balita na ating... So ang tanong, anyari? Anyari sa atin? Anong nangyari sa ating response? What should be our response? Tingnan naman muna natin si Zechariah. Anong naging response si Zechariah? Sabi ni Zechariah, how can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years. Paano kami makasigurado nito?
Ang tanda ko na. Lalo naman yung asawa ko, nakita mo ba yung asawa ko? Dati ubas yun eh. Naging prunes. Gabriel, hindi na siya ubas. Hindi na siya prunes. Pasas na lang kami. Ngayon ka pa. Parang nahuli ka. Parang inosente yung tanong, ano mga kapatid? Parang inosente. Pero alam niyo kung paano natin nalaman na hindi siya inosente? Kasi doon sa salitang sure. How can I be sure of this? So anong ibig sabihin nun? Gusto lang niyang manigurado. So parang naniniwala siya, pwedeng mangyari, pero give me a sign. Mahilig tayo dyan sa give me a sign. Yung give me a sign, pwede kung wala sa Bible. Sinong mapapangasawa ko, Lord? Wala naman nakasulat doon na si ano, ang pakasalan mo si ano. Pero kung nasa Bible naman, huwag ka na humingi ng sign kasi nandun na yun eh. Do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kang mabutihan ba yun? Ewan ko. Huwag kang mag-asawa, maki-boyfriend sa hindi believer. Malinaw na yun doon. Huwag ka na humingi ng sign. Kagaya nitong message ni Gabriel, may mahirap bang intindihin doon sa sinabi ni Gabriel? Yung asawa mo, si Elizabeth, magkakaanak. Buti sana kung sinabi ni Gabriel, ikaw, Zechariah, manganganak ka. Ayun, mas mahirap paniwalaan yun. Kaya nagalit eh. Tingnan niyo yung sagot ni Gabriel. Ano ka ba? Si Gabriel ito. Nakatayo ako araw-araw sa harap ng Diyos. Ako mismo nagbabalita sa iyo. Anong bang sign ang gusto mo? Kaya ganun ang tono. Naririnig niyo ba yung tono ng boses ni Gabriel? Minsan pag nagbabasa kayong Bible, dapat may drama ng konti pag nagbabasa kayo. Telenovela lang kasi ang Korea novela lang ang sa Bible, ang gaganda kaya ng mga storya dyan. Ito, basahin nyo to na. And the angel said to him, I am Gabriel, I stand in the presence. Hindi ganon ang tono. The angel said to him, I am Gabriel, I stand in the presence of God, and I have been sent to you, and I tell you this good news. Ganon ang tono ni Gabriel. Sa sobrang galit niya, ayaw mong maniwala. Di ka makakapagsalita. Manahimik ka. O di ba? Parang sinumpa. Sinumpa. Hindi nakapagsalita. O di ba? Of course, may mga asawang lalaki dito na pinagpe-pray ang ganyan para sa kanilang mga asawang babae. Pero huwag niyo ipag-pray naman. Huwag ganyan. Ganon din naman, may asawang babae na ganyan din ang prayer para sa mga lalaki. True or false? Huwag na kayo sumagot. Baka mag-away pa kayo. Not your appointed time, but in their appointed time. Hindi sa timing mo, Zechariah. Hindi sa timing ni Elizabeth. Sa timing ng Diyos. 12 good news rolled up into one. Decades of prayer now. May answer, sinagot pa, may special delivery pa. Hindi yan nag-LBC, hindi yan nag-Grab, hindi yan nag-special delivery. Tapos, ang response mo, doubt. Bakit natin alam doubt? Sabi ni Gabriel you did not believe. So, hindi ka magsasalita because you did not believe. Anong problema ni Zechariah? Zechariah focused on man's impossibility. Hindi na nga pwede, Gabriel. Ano ka ba? Kahit gusto. Alam niyo sa batas, nasaan na si attorney? Sa batas, sasabihin ng there is physical impossibility, Your Honor. Hindi pwedeng mang-rape yan. Bakit? There is physical impossibility. Bakit? Impotent yan eh. Ito yun. We are physically
not able. Ang problema ni Zechariah, nakalimutan niya na yung Diyos ay able. The God that he serves for the past 80 years or ilang years na nagpe-pray siya araw-araw, nakalimutan niya na ang Diyos na yon ang espesyalista sa mga imposible. In fact, sabi ni Gabriel kay Mary, nothing is impossible with God. Mga kapatid, when it comes to God's good news, always believe enough to be willing sa mabuting balita ng Diyos, parating paniwalaan ng may kahandaan. Enough to be willing, sa kaso ni Zechariah, willing to submit the impossible to the God of the impossible. Be willing to be used of God. Even in your old age, disability, lack of education, lack of experience, kahit ano pang mga laklak nyo dyan na iniisip, kaya ayaw nyong natatakot kayong pagpagamit sa Panginoon, lahat yan, isubmit natin sa Diyos, the God of the impossible. Be willing to be used of God, even kung merong mga physical, be a vessel of God's good news and the fulfillment of that good news. Si Zechariah, ang problema niya, vessel lang sana siya, gagamitin lang sana siya ng Lord. Hindi siya willing. Bakit? Hindi siya naniniwala Doubt. Ang hinihingi lang ng Lord, paniwalaan mo ako in such a way na handa ka na magpagamit sa akin. Hindi natin tinahakbang yung susunod na willingness to obey. Paniwalaan na may kalakip na kahandaang maging daan sa katuparan ng mabuting balitang yan. Be willing to participate, not just observe. Hindi yung nakanganga ka lang, pero pray ka ng pray. Sinasagot na pala ng Lord, ikaw pala yung sagot sa tanong mo at sa prayer na yon, nakanganga ka pa rin, para kang si Juan Tamad, naghihintay ng bayabas. Naisip ko, i-compare natin si Zechariah at si Mary. At matuto tayo dun sa dalawang yon. Pwede natin i-compare yung kanilang edad, background, ganyan. Si Zechariah, as we mentioned, yan, highly educated. Talagang nag-aaral ng Biblia si Mary. Sabi ni Pastor Ray, mga 15, 16 years old. May iba pa nagsabi, 14 years old lang yon. Virgin, no formal education kasi mga babae noon ay hindi pwede yata. So nasa bahay lang yan. Ano kaya ang prayers nila? Malamang, ilang dekada nang nananalangin yung mag-asawa na magkaanak. Kung pwede lang, lalaki. Si Mary, siguro, malayo pa, ewan ko kung pinagpe-pray na niya yan. Baka hindi pa. Ang gusto niya lang, matuloy ang kasal. Bakit? Engaged na sila. Baka biglang umatras yung lalaki. O baka ganun ang prayer request. Ano ang posibilidad ng pagsagot sa panalangin na yan? Parehong imposible. Bakit? Very old na, very barren pa. Yung isa. Si Mary naman, mga kapatid, si Mary ay hindi ignorante. Inosente, pero hindi ignorante. Bakit? Alam niya na kapag walang sexual contact, hindi pwedeng makabuo ng baby. Alam niya yon. Kaya ang sagot niya, how can this be? I am a virgin. Ngayon, ano yung good news sa kanila? Pareho. Your wife will bear you a son. Si Mary, you will be with child and give birth to a son. Ano ang initial reaction? Parehong how. Pero yung isa, how can I be sure? Yung isa, how can this be? Inosenteng tanong. Ang cute ni Mary. Now, ano ang president? Tama ba ang aking pronunciation? President. Ni-research ko po yan sa Google at YouTube. President pala talaga yan.
Pag President Marcos, Z. Yung S. Oh, di nyo alam, no? Huh. Alam mo, may sermon na kayo, may English lesson pa kayo. May president. Ano ang president? Abay, alam na alam ni ano to. Alam na alam ni Zechariah to. Nagtuturo po siya ng Old Testament eh. Alam niya ng pinagmulan ng mga Hudyo. Barren woman. Si Sarai. Ang sumunod sa kanya, barren ulit. Asawa ni Isaac, Rebecca. Ang sumunod kay Isaac, asawa ni Jacob, barren din. Lahat yun ng anak. Isang buong bansa nga eh. Ang nangyari dun eh. Marami pa example. Yung nanay ni Samson, Shunammite woman. Si Hannah, nanay ni Samuel na propeta. May president. Si Mary, walang president. President. Wala pang nangyayaring ganon. Ibig sabihin, wala pang nangyari na babae ka, wala kang kamuang-muang, hindi ka nilalapitan ng mga lalaki, bigla ka na buntis. Minsan sa sa emergency room ng PGH, may mga ganyan po, mga kapatid. Maniwala kayo, hindi ko nga po alam kung ano nangyari. Sarap pagsasampalin. Magsitigil ka. Kumita na yan. Isa lang yun nangyaring ganun. Kaya hindi mo masisisi si Mary sa kanyang pagka-inosenteng tanong, how can this be? Wala kasing president yun. Pero si Zechariah, expert ng Old Testament, nagtuturo. Kilala niya si Sarai, kilala niya si Rebecca, and yet, anong tanong niya, anong feedback niya? At sabi ni Gabriel mismo, you did not believe. Si Mary naman, makikita natin ang kanyang final response sa Luke 1:45. Si Elizabeth, imagine niyo to si Elizabeth, buntis, 6 months ba? 6 months, dinalaw ni Mary. Parating pa lang si Mary, tumawag pa lang, tumalon na daw yung baby sa kanya sinapupunan, na-feel na ng Holy Spirit nga eh. Narinig pa lang yung boses ni Mary. Tapos nagkwentuhan yung dalawa. Tapos, ewan ko lang, may nagsasabi na si Zechariah daw, deaf-mute. Hindi lang mute, kundi deaf din. Tapos narinig nila yung dalawa, hindi ko alam kung narinig ni Zechariah, pero nag-uusap si Mary at si Elizabeth, magpinsan ba to, o magtiya o something. Blessed is she who believed. Tingnan nyo. The Bible answers the Bible. Naniwala kaya si Mary? Kasi pareho lang sila ng tanong ni Zechariah, how? Naniwala si Mary, si Zechariah hindi. Sinagot ng Bible, ayan. Anong final? Oh, yan, manahimik ka. Ayaw mong maniwala, manahimik ka. Si Mary, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Sa maikling salita, let it be. Tama ba yun? Let it be. Kung ano sinabi mo, Lord, let it be. Ano ibig sabihin nun? I am willing, Lord. Hindi ko naman lubusang maunawaan kung paano mangyayari yan, Lord. Pero, sino ba yung Holy Spirit? Paano mangyayari yun? But I am the Lord's servant. Let it be, may it be to me as you have said. Willingness. Yun ang pagkakaiba. Mary believed enough to be willing, even if she did not understand completely. She was willing by faith then. Tinanong ko kayo kanina, sinong nakakakilala kay Zechariah? 5 lang yata. Ngayon, sino nakakakilala kay Mary? Taas ang kamay. Hindi si Mary Badeo, yung Mary dito sa Bible. Mary, the earthly mother of Jesus. Sinong nakakakilala dyan? Taas ang kamay. Parang yung iba hindi nyo talaga kilala, no?
Bakit si Sekaraya, hindi nyo kilala? Si Mary, kilala nyo. Bakit? Pwede bang ito kaya ang dahilan? The willingness resulted in a legacy of faith na hanggang ngayon, kilala natin si Mary, si Sekaraya, na hindi naniwala, nagduda pa, ni hindi natin kilala. Ang hirap pa spelling ng pangalan. The legacy of faith, the willingness to be used of God, that is what separates Mary from Zechariah. So alin dito si Mary? ACR, PCR, RT-PCR ba yan? ADR, PDR. Alin dyan si Mary? ACR. Bigyan ng jacket na yan. Si Zechariah, saan kaya dyan? Si Zechariah, saan kaya dyan? Ha? Ano? ADR. Bakit? Kasi merong may pagka-negative yung dating, nagalit ka yung anghel eh. Tayo mga kapatid, balikan natin yung tanong natin. Ano ba ang ating appropriate response sa sangkatutak na 7,147 good news and promises? Ano ang karapat-dapat tugon, mga kapatid? Sa good news ng God. Basahin nga natin. God's Tagalog. So, good news ba ang Pasko? Dahil maraming palamuti at mga ilaw-ilaw? Dahil maraming display? September pa lang, may tugtugan na. O dahil yung bata lang ang masaya dyan yung ninong hindi Parang nagtatago na yung mga ninong Dahil maraming regalo, maraming bago, maraming bonus na dumadaan lang naman sa kamay. Dumadaan lang daw sa kamay yung bonus Ang good news, mga kapatid, ng Pasko ay ito. Ang makapangyarihang Diyos, nagkatawang tao bilang isang sanggol sa sabsaban, walang kakayahan, helpless, like any other newborn baby, gaya nating lahat. And yet, this baby grew up, hindi nakakagawa ng kasalanan. At 33 years old, nagpapako siya, willingly, at namatay sa krus ng Kalbaryo. Para bilang pambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Upang hindi natin kailanganing magbayad pa. Siya na. Kundi mamuhay ng walang hanggan, nakapiling ang makapangyarihang Diyos. Yan ang good news, mga kapatid. At sa good news na yan, ang tamang response, always believe, enough to be willing. Marahil merong ilan sa inyo na ngayon lang narinig na kailangan pala yung ganyang hakbang. At hindi nyo pa nagagawa yung susunod na hakbang na yan. Baka sinisikap pa natin na makarating sa langit, pag tayo namatay, nasa sarili lang nating pagsisikap. Hindi po uubra yun. Bayad na. Tatanggapin na lang natin ang bayad. Manalangin po tayo. Para sa mga narito na hindi pa sigurado kung sakaling panahon na at siya'y kukunin na,
Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung langit o impyerno o sa gitna. Ngayong umagang ito ang panahon. Narinig natin ang mabuting balita. Bayad na. Kailangan na lang tanggapin. Kung ikaw yan, kapatid, kung ikaw ay naririto at ngayon mo lang narinig na kailangan gawin yan, maniwala at maging handa na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Yesus, kailangan kita. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang sagipin ang sarili ko. Ngayong umagang ito, tinatanggap ko ang kamatayan mo sa krus na pambayad ng aking maraming at lahat ng mga kasalanan. Maghari po kayo sa aking buhay. Sa mga kasamahan naman natin dito, na dati nang alam ito, ngunit may mga unanswered prayer na ilang dekada na, napalagay natin ay nagsawa na tayo. Anong sabi dito? Keep serving, keep praying, because you'll never know when the appropriate right timing of the Lord will come. Italaga natin ang mga sarili natin minsan pa na magiging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Hindi tayo magtatampo sa Kanya. Hindi tayo tatalikod sa Kanyang simbahan sa pananampalataya natin. Bagkus lalo tayong maglilingkod, lalo tayong magsusumikap at magiging tapat. Kausapin natin ang Panginoon ng tahimik at italaga muli ang ating mga sarili sa Kanya. Panginoon, kilala mo kaming lahat. Maraming panahon na kami kagaya ni Zechariah. Dami naming alam. Pero nagdududa pa rin. Dami naming karanasan ng katapatan mo. Pero hindi pa rin willing to step in faith. Daming pangangailangan na iyong pinunuan sa maraming nakalipas na taon. Naging tapat ka. Ngunit nagdududa pa rin kami kung kami iyong magagamit. Dahil sa aming kakayahan o hindi kakayahan. Tawarin mo kami, Panginoon. Ngayong umagang ito, tinatalaga namin ang aming mga puso sa iyo upang maging tapat na magmahal sa iyo. Paglingkuran ka, gamitin mo kami. Pinaniniwalaan namin lahat ng iyong mga pangako sa iyo, sa amin. At paninindigan namin iyon mula ngayon, araw-araw sa aming buhay. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, evermore. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang ating pananambahan. Tayo po ay merong Volunteers Appreciation. Ngayon na, kasunod na. At Christmas party pa. Kaya't kayo po ay malugod na lahat, iniimbitahan. Dito lang muna tayo. Or kung nais yung sumama sa celebration na yan, kayo po ay welcome na mag-join sa atin. So let's stay seated as I call on Ate Edith na maging MC natin sa ating celebration.